Everyone! Welcome back again sa aking channel. Today, magluluto tayo ng dalawang putahe, tahong at isda. Ito ang una nating lulutuin, tahong. Gagamit syempre tayo ng tahong. Ayan. At syempre, gagamit din tayo ng sili, sibuyas, luya, bawang, kamatis, at ang ating cilantro at ang ating gulay na bagyo, pechay bagyo. Ayan. At syempre hiniwa-hiwa natin at eto na nung nahiwa natin ang ating ingredients. Yan. Ngayon naman ay magluluto na tayo. Lalagyan na natin ang ating bawang at sibuyas, luya sa ating kawali para maluto na. Ayan. Sunod-sunod lang natin yan ilagay mga lalabs para naman maluto na sila at nang maisangkot siya na natin. Wait natin hanggang maging brown bago natin ilagay ang ating kamatis. Ayan, sangko-sangkot siya lang natin guys. Mas masarap kasi, mas bababango siya kung syempre nag-brown na yung ating mga ayan, sibuyas, bawang at luya. Ayan, lagyan na natin ang ating kamatis. Lutuin din nating mabuti ang ating kamatis, mga lalabs, para lumabas ang kanyang lasa. Kasi kung hindi mo lulutuin yan, hindi lalabas agad-agad yung lasa niya. Mas masarap pag lutong-luto yung kamatis bago natin ilagay ang ating mga sahog. Ayan, sangkotsa lang natin mahinang apoy lang. Of course, durugin natin kung kaya nyo naman durugin. Ayan. O, diba? Try nyo magluto ng ganito mga lalabs. Sa totoo lang, mas masarap talaga yung lutong-luto. Ngayon, lagyan na natin ang ating sili. Siyempre, yung sili natin, hindi ko na hiniwa para hindi sobrang anghang. Kasi masyadong maanghang tong sili na tong malalaki. May maliliit din siya, kaso nga lang, eto yung nabili ko kasi. Ilagyan na rin natin ang ating pechay bagyo. Ayan. Siyempre pagkatagay natin dyan, lalagyan na rin natin yan ng water para naman magkaroon na sila ng lasa. O, diba mga lalabs? Napakadali lang ang pagluluto natin. Ayan. Water hanggang kung kailan nyo gusto, ilagay yung water natin kung gaano karami ang gusto nyo yung sabaw. It's up to you guys kung gusto nyo maraming sabaw o konti lang ang sabaw na ilalagay ninyo. Ayan. Sangkot yan natin. Tapos, syempre, tatakpan natin yan mamaya. Pagkatapos natin lagyan ng ating pampalasa, lagyan muna natin siya ng asin. Asin lang ang ilalagay natin dito mga labs at chicken powder o kay magic syrups kung gusto nyo magic syrup. O kung gusto nyo naman patis ang ilalagay ninyo dahil hindi kami gumagamit ng patis dito sa ibang bansa. Bihira lang kami gumagamit ng patis. Kaya asin lang at chicken powder. Ayan, takpan muna natin. Pagkatapos na takpan, tingnan natin. Ayan, okay na. Lagyan na natin ang ating tahong. Ganun lang yung kadali mga lalabs natin. Ayan. Dahil malaki-laki ang tahong natin, medyo mahihirapan tayo magluto nito guys. Hindi kagaya ng maliliit. Ayan, nilagay na natin. Haluin lang natin saglit para lumubog ang ating tahong sa tubig niya, sa sabaw niya. And of course, lalagyan na rin natin ng takip yan. Tatakpan natin para maluto na rin. Ayan. Wait lang natin guys na kumulo ng kumulo. Tapos titignan natin ulit kung luto na ba yung ating tahong. Syempre dahil malalaki nga medyo mas matagal lutuin yan. Kaya prepare lang kayo ha. Huwag nyong bilisan ng luto dyan. Mas masarap din talaga yung luto siya para hindi tayo magkaroon ng problema sa tiyan. O, kulong-kulong-kulo yan mga lalabs. O, diba? Ayan, tingnan na natin mga lalabs kung okay na ba siya o hindi pa. Ayan. Medyo hindi pa siya ganong bumukas yung shell niya mga lalabs. Pero okay na yan. Tingnan natin, tikman natin kung anong lasa. Kung tama ba yung lasa niya. Ang sarap. Tama na yung lasa niya mga lalabs. Etong tahong natin dahil galing sa dagat to mga lalabs, maanghang. Maalat to kaya wag na kayo maglagay ng sobrang ang alat, sobrang dami ng asin kasi mapapaalat ang ulam ninyo. Ilalagay na rin natin ang ating sibuyas dahon at ang ating parsley o kay king chai sa Pilipinas. Naglalagay ako nito guys kasi nakakapagpabango rin sa ulam natin yan. Ayan, o, 'di ba? Hindi pa siya gaanong bumukas yung shells niya, guys. Gusto ko yung medyo bukas na siya para alam kong luto yung loob niya, mga lalabs. Takpan mo natin ulit 'to. Saglit lang naman ang pagtatakip natin 'to. Tsaka natin bubuksan ulit kung alam na natin talagang lutong-luto na 'yan. Nasa sa inyo rin naman, guys, kung half cook lang ang gusto niyo luto sa tahong.
Sa akin kasi ayoko nung gano'n lang na bukas, konting bukas lang. Yan tatakpan ko muna at bubuksan ko mamaya kung luto na. At ngayon luto na ang ating tahong, puwede na tayong maghain dahil gutom na ako, ayan. Ang sarap ng ulam natin mga lalabs, may gulay na tayo, may tahong na tayo, ayan. Hindi ko pa rin hiniwa yung ating sibuyas. Ang ating sili diyan mga lalabs, pero okay na din 'yan. Mas masarap yang buo na ganyan, puwede niyong isawsaw sa ano, sa patis o kaya isawsaw niyo sa kung saan niyo gustong isawsaw. Dahil maanghang 'yan, maiiwasan natin yang sobrang maging maanghang ang ating sabaw. Dahil ang sarap higupin ang sabaw niyan, kita niyo naman, dami ko nilagay na sabaw. Mas masarap yung sabaw kasi talaga nito mga lalabs, promise. Higup-higupin niyo lang yan yung sabaw niya, yum. Oh, 'di ba mga lalabs? May tahong na tayo, may gulay na tayo, at syempre may sabaw tayo, ayan. Sulit na sulit kayo. Magkano lang bili ko diyan sa tahong na yan mga lalabs? $25 lang yan, but ang dami na at malalaki pa. At eto na ang ating tahong na naluto. O, kita nyo na ang sarap. Bumukas na talaga sila. Ayan. At makikita nyo mga lalab sa ating tahong kung masarap siya at mataba, kung kulay orange ang kanyang laman. Ayan. Diyan yung madi-distinguish guys kung masarap yung ating tahong, kung kulay orange yung laman niya. Kasi kung maputla yung laman niya, payat yung laman niya, hindi siya ganong kasarapan. Ayan, ngayon naman magluluto tayo ng isda. Ayan, naman ang lulutuin nating isda. Hindi ko alam kung ano tawag sa isda na to, pero napakasarap nito mga lalabs na iprito. Siyempre gagamit tayo ng siling green na maanghang ulit. Nilagyan din natin ng pula. At siyempre maglalagay tayo ng tausi. Ayan. Tausi ang pansasahog natin. Dahil maalat na yan guys, yung tausi, wag na tayo maglagay ng asin. Ayan, iprito na natin muna ang ating isda. Iprito natin yan kasi mas masarap yan guys pag naprito kaysa yung inilagay mo lang tapos basta-basta mo na lang sinahugan. Ayan. Mas masarap yan naprito. Iprito lang natin sila both sides hanggang sa mag-brown para naman matikman natin kung gaano kasarap ang isda na to. At syempre bago kayo magprito mga loves, kailangan painitin nyo muna ang ating kawali mabuting-mabuti para hindi dumikit. Ayan. Nag-brown na yung both side ng ating isda. Ayan, kita nyo guys. Dumidikit pa rin siya. Kaya dahan-dahan lang ang pagkuha dito ha. Para hindi masira ang ating isda. Kasi pag nasira yan, hindi na siya maganda. Kasi malambot yung laman ng isda na to. But anyway guys, masarap talaga yan na isda. Sabihin nyo nga sa akin anong klaseng isda ito. Hindi ko kasi alam kung anong klaseng isda ito. Kasi yung malalaki nito guys, may malalaki ito, hinihiwa-hiwa ko talaga siya. Pero ito dahil maliliit, buo-buo ko na yan, niluto. Ayan. Mahirap siya kunin mga lalabs. Ayan, tatlo, sama-sama na sila. Ayaw nila maghiwalay. Kaya na lang, sama-sama nilang kunin. Ayan. At sunod naman natin ang natitira pa nating 3 piraso. Syempre, meron pa yan 3 piraso. Kasi 4 na piraso ay 7 pieces pala yun. 7 piraso yung nabili natin. Ayan, prito ulit natin yan. Hanggang sa maluto silang 3, saka natin mag-uumpisa sa ating pagluluto ng ating mga gulay. Takpan natin saglit kasi tumatalsik. Nagdudumi ang ating ang ating kusina. Ayan guys, naluto na sila lahat. Maglagay na tayo ng ating bawang sibuyas sa ating kawali. Doon sa pinaglutuan din natin, kita nyo nagtatalsikan yan sa labas ng ating kawali. Kita nyo yung natin, kalan natin, mamantika ng ating kalan. But anyway, lilinisan na lang natin. Ganyan talaga guys, ang kalan ng mga nagluluto. Marumi talaga yung kalan. Kasi syempre dahil nga sa mga talsik ng mantika. Ayan, sangkutsa lang natin yan mga lalabs. Tapos pag bumuna, ilagay na natin ang ating sili, yung siling pula at saka yung siling green. Ayan. Sakotsa lang natin din yan. Tapos ilalagay na rin natin, isusunod nating ilagay ang ating tausi. Ayan. Yung tausi na gagamitin ko guys, yung buo-buo pa siya. Yung galing sa garapon, hindi yung galing sa hindi yung dry. Ayan. Mas gusto ko kasi itong bilog-bilog na to para hindi mangitim ang aking lulutuin. Kasi kung yung dry kasi, dodrogin mo yun talaga para maglabas yung lasa niyan. Ayan, kita nyo etong brown, etong tausi na to, hindi agad-agad nangingitim. Ilalagay ko na rin ang ating sibuyas. Ayan, pagkalagay natin dyan, ilalagay na rin natin ang isda dahil nasangkot siya na natin yan, mabango na yan. Ilagay na rin ang ating isda. Kuskusin natin, ilagay natin sa gilid, lagay natin ang isda. Siyempre, ipailalim natin ang isda at ibabaw natin ang ating mga rekado dyan.
Ganyan lang magluto ng isdang masarap mga lalabs, yan ibabaw natin. Oo, 'di ba mga lalabs? Tsaka natin lalagyan yan ng tubig mga lalabs. Konting tubig lang para mag-absorb yung lasa ng mga ingredients natin. Tapusin natin sibuyas at ang ating mga sili dyan sa isda. Ilalagyan natin yan ng water. Ayan. Tubig lang guys, 1 cup of water. Wag na kayo maglagay ng asin ha, para hindi kayo mapaalat kasi maalat ang ating tausi. Siyempre pagkatapos natin lagyan, tatakpan muna natin yan. Siyempre, o diba? Para naman mag-absorb talaga at maluto ng maayos. Tignan nyo pati takip ko, puro mantika na, nalalsik-talsikan na talaga. At eto na ang naluto nating isda, o diba mga lalabs, ang sarap. Na-absorb na ng isda yung nilagay natin na tubig kanina, kaya lumambat na rin ng konti ang ating isda. Pwede natin yang ihain, okay, pwede nating iserve yan mga lalabs. Lagyan natin ng ating daon sibuyas pa, para pampaganda sa ating isda, at saka natin ilalagay sa ating plato. Ayan. Ikutin natin para sure na hindi dumikit. Ngayon, ilalagay na natin minsanan sa ating plato dahil hindi naman siya dumidikit. Ayan, ilagay na natin sa malaking plato. Ayan, o 'di ba mga lalabs, muntik pa mapasok ang aking kamay sa kanyang sabaw. Charot, ayan. At eto na ang ating nalutong isda. Salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan na inyo ang ating palabas today. God bless you everyone. Try nyo to kung gusto nyong subukan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating bahay, thank you so much. Please don't forget to subscribe sa mga baguhan po nandito. Salamat sa inyong pagpunta. Maraming salamat sa inyong support. At sa mga datihan po na laging nanonood, salamat. And have a blessed good night, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon sa oras na ito.